Taong 2018, ang mag-asawang Metin at Nekla kasama ang anak nilang si Fatma ay naroon sa kanilang sala. Maaliwalas ang gabi at sa gitna ng nasabing aliwalas at katahimikan, ang pamilya ay napalingo nang mayroong nagbukas ng pinto ng bahay at nakita ang isang lalaking nakamaskara na may hawak na shotgun na walang pag-aalinlangan silang pinagpuputukan. Agad nitong pinatumba ang mag-asawang Metin at Nekla at muling itinutok ang baril sa anak na si Fatma. Matapos gawin ang pamamaril, ang lalaki ay agad namang umalis ng bahay. Walang kaalam-alam na si Fatma pala ay naiwan niyang buhay. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng pamilya Buyuksen. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Metin Buyuksen na ipinanganak noong 1963 ay lubos na iginagalang sa kanilang komunidad dahil sa mga kabutihang loob na ipinakita nito sa mga taong nakakasalamuha niya. Siya ay nagtrabaho bilang isang civil servant sa loob ng ilang mga dekada at doon din nakilala ang naging asawa na si Nekla Buyuksen na mas bata sa kanya ng 1 taon at isa ding civil servant. Sa kasamaang palad, si Nekla ay nagkaroon ng breast cancer, dahilan para ang dalawa ay magpasya na magretiro na. Sa desisyon na ito, ang mag-asawa na nasa kanilang mid-50s ay nagsettle at nanirahan na sa isang rural town sa Ismil, na isang farming community sa probinsya ng Konya. Ang bahay na kanilang itinayo ay isang simpleng bahay lamang na may iisang palapag at iilang mahahalagang gamit na kahit sofa ay wala at masanay na umupo sa isang banig. Sila ay regular na pumupunta sa lungsod para naman sa treatment ng cancer ni Nekla na kalauna naman ay napagtagumpayan nitong labanan. Ang mag-asawang Metin at Nekla ay nagkaroon ng 3 anak. Ang isa ay si Osman na naging pediatrician. Ang isa naman ay si Ugur na pamilyado na at nakatira sa parehong neighborhood at ang 24 anyos na si Fatma na kasama nilang nakatira sa bahay. September 3, 2018, bandang alas 10 ng gabi, sina Metin, Nekla at Fatma ay naroon lahat sa sala. Tahimik ang gabi at bilang ang lugar ay isang rural area, madalas na ang pinto sa harap ng bahay ay hindi nakalak. Isang bagay na ginagawa din ng kapitbahayan dahil sila ay kampante na ang neighborhood na iyon ay safe at walang masamang mangyayari. Ngunit ng gabing yon, mayroong nagbukas ng pinto. Isang matangkad at may malaking pangangatawan na lalaki ang bigla na lamang pumasok sa bahay. Iyon ay may taas na humigit kumulang 175 sentimetro at nakasuot ng isang ski mask na tumatakip sa mukha nito at tanging ang mga mata lamang ang kita. Iyon ay nakasuot ng itim na t-shirt, itim na pantalon at may suot na itim na guwantes. At higit sa lahat, isang shotgun na may suppressor ang nakita din itong bit-bit-bit-bit. Walang anumang salita, ang lalaki ay agad na nagpaputok at unang binaril si Metin bago si Nekla na agad na nalagutan ng mga hininga. Ang anak naman ni si Fatma ay agad din namang pinuntirya, ngunit nang kinalabit ng lalaki ang gatilyo, ang shotgun ay nagkaroon ng bara at hindi pumutok. Ito ang naging pagkakataon ni Fatma na kumuha ng isang tipat na inihagi sa lalaki at sinubukang tumakbo. Gayunpaman, siya ay agad ding naabutan nito sa kanyang kwarto, kung saan siya ay ilang beses na pinagpapalo sa ulo ng lalaki gamit ang dulo ng dala-dala nitong shotgun hanggang si Fatma ay hindi na gumagalaw pa. Lingid sa lalaki, si Fatma ay nagpanggap lamang na patay para siya ay tigilan na ng lalaki. Hindi naman siya nabigo at ang lalaki ay inakala na siya nga ay patay na at agad na umalis ng bahay. Sa pag-alis ng lalaki, si Fatma naman ay agad na tumayo at tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana papunta sa kalye sa ibaba. Siya ay nabalian ng buto sa paa sa pagtalon na ito, pero ang naramdaman ng sakit ay baliwala kumpara sa kagustuhang makaligtas.
at ika-ikang naglakad palayo sa kanilang bahay. Pinara niya ang isang dumadaang sasakyan na nagdala naman sa kanya sa pinakamalapit na police station. Pagdating doon ay agad niyang ikwinento sa mga pulis ang nangyari. Kalaunan, siya ay agad ding dinala ng mga ito sa ospital at ang ilang mga officers naman ay pumunta na sa bahay nila kung saan naroon ang mga bangkay ng mga magulang na sina Metin at Nekla. Sa living room kung saan nangyari ang krimen, 2 basyo ng shotgun ang narecover, ngunit hindi nagawang matrace ang pinagmula noon. Medyo nahirapan din ang pulisya na makahanap ng ebidensya dahil bago sila nakarating, ang crime scene maging ang mga katawan ay hindi kaagad na preserve. Dahil sa nangyaring kaguluhan, ilan sa mga kapitbahay ang pumasok doon na may dala-dala pa ang mga inumin at ang ilan ay sinubukan din na ilagay sa body bags ang mga bangkay ni Nekla at Metin. Para naman sa motibo, ang robbery ay agad na inirule out. Dahil bukod sa wala namang nawawalang mamahaling gamit sa bahay, ang pamilya ay masasabing hindi naman mayaman at halos walang anumang gamit na maaaring pag-interesan. Isa pa, base sa bilis ng pangyayari at bilis sa kalabit ng gatilyo ng salarin, obvious na ang pakay talaga nito ay ang paslangin ang mag-asawa. Malaki ang tsansa na ang salarin ay isang hitman, kaya ang malaki ngayong katanungan, sino ang nagbayad doon at ano ang dahilan? Ang unang naging sospek ay ang isang anak ng mag-asawa na si Ugur na nakatira din sa kaparehong neighborhood kasama ang pamilya nito. Mayroong na-detect na gunpowder residue sa mga kamay at damit ni Ugur. Todo tanggi naman dito si Ugur at ayon dito, iyon ay nakuha niya nang yakapin niya ang kapatid na si Fatma oras na nabalitaan niya ang nangyari. Bukod doon, si Ugur ay mayroon ding alibay na napatunayang totoo. Bagamat may alibay man, hindi pa dinawala ang suspisyon dito ng mga otoridad dahil kung pagbabasehan ang family background ng pamilya, si Ugur ay mayroong maaaring motibo at nagawa ang pagpatay sa pamamagitan ng isang hitman. Ang asawa ni Ugur na si Betul ay hindi gaanong kasundo ng mga magulang ni Ugur. Iyon ay nag-ugat sa isang dowry na perang ibinibigay sa mga magulang bago ang kasal at si Ugur at Betul ay hindi willing na magbigay noon. Noong August 14, na 20 araw bago ang krimen, ang daughter-in-law na si Betul ay pinalayas ang mag-asawang Metin at Nekla sa sariling bahay ng mga ito at sinabi na wala na ang mga itong karapatan sa property dahil iyon ay pagmamay-ari na nila dahil sa pinag-aawayang dowry. Sina Metin at Nekla ay pansamantalang tumira sa Istanbul at nagsabi sa mga kamag-anak doon na sila ay takot na mayroong mangyaring masama sa kanila. Kalaunan ay bumalik na din sila ng Izmir at muling nakuha ang kanilang bahay at 2 araw matapos nun, sila ay parehong pinapatay. Natuklasan na si Betul ay mayroon ding nasa 200 na messages na binura sa kanyang phone noong araw na nangyari ang krimen. Sa kabila ng mga circumstantial evidence na ito, walang physical o hard evidence ang nakuha na magpapatunay na mayroon ngang kinalaman sina Ugur at Betul o sino man sa nangyari, hanggang ang kaso ay tuluyan ng nabinbin. Gayunpaman, sa kabila ng mga ito, halos lahat ng mga tao sa kanilang komunidad ay naniniwala na sina Ugur at Betul ang may kinalaman. Sa kabilang banda, ang isa pang anak ng mag-asawa na si Osman na isang pediatrician na nakatira noon sa Istanbul at halos kakasimula pa lamang bilang pedya ay nag-resign sa trabaho. Sa loob ng sumunod na mga taon, iginugol niya ang lahat ng oras at panahon sa paghahanap ng hustisya sa nangyari sa mga magulang at gumawa ng ilang public campaign sa social media at lumabas at naging guest sa anumang telebisyon na pwede para makakuha ng pagkakataon na maipetisyon at ma-reopen ang kaso. Taong 2020, si Osman ay lumabas sa isang TV show na ang tema ay para sa mga kamag-anak na mga biktima ng unsolved crimes o missing persons. Sa palabas ay idinidiscuss ang kaso sa mga live audience na umaakit naman ang atensyon matapos na malaman ang sinapit ng mga biktima. Habang nasa palabas, si Osman ay talagang napaiyak
Dahil sa mga nangyari at dahil sa hindi pa din nare-resolba ang kaso, walang paraan para patunayan na ang sarili niyang kapamilya ay inosente o hindi. Kaya hindi niya maiwasan na isipin kung ang mga ito nga ay may kinalaman o hindi. At kasama na dito ang survivor na si Fatma. Hindi naging malinaw kung bakit nakasama sa pinaghihinalaan si Fatma, pero sa palabas na ito, binanggit ni Osman ang tungkol sa 200 na messages na binura ng sister-in-law na si Betul. Si Betul naman ay tumawag at nagpaliwanag at sinabi na ang nagbura talaga noon ay si Fatma. Madalas daw na gamitin ni Fatma ang phone at maraming mga lalaking itinetext gamit yon, kaya pinagbubura niya ang ilan sa mga iyon. At kalaunan, si Fatma naman ang nagbura ng marami pang mga messages. Ang naging guesting na ito ng magkakapatid ay naging isa sa most watched episodes ng TV show na naging daan naman para muling buksan ng mga pulis ang kaso noong November 2020 na higit 2 taon o 26 na buwan ang lumipas. Bilang simula, muli nilang sinuri ang lahat ng mga interviews at reports mula sa unang investigasyon. Nagbaka sakali na mayroon silang nakaligtaan at nagsimula sa pinakamalapit na kapitbahay. Noong August 2018, si Dayanir ay pumunta sa police station para i-report ang isang nagngangalang Emre at inakusahan iyon ng sexual harassment. Si Emre ay gumawa daw ng 2 social media accounts para magpadala sa kanya ng mga mensaheng sexual at nagbanta pa sa mga messages na magpapadala ng 2 individual para siya ay manmanan. Ito maaari ang naging dahilan kung bakit nasabi ni Dayanir na 2 ang nakita nitong hitman. Maaari kayang si Dayanir ang target? Pero teka, kung si Dayanir nga, bakit napunta ang mga iyon sa bahay ng mag-asawang Metin at Nekla? Base pa sa investigasyon, si Dayanir ay nagpalit agad ng phone at SIM card matapos na mag-report sa pulisya at sinasabing noong araw ng krimen ay in contact sa tatay ni Betul, na kung inyong matatandaan ay asawa ni Ugur na siyang pinaghihinalaan ng lahat na salarin. Ito na kaya ang koneksyon na hinahanap nila? Si Dayanir ay agad na inilagay under police surveillance at patuloy pa din na inimbestigahan. Dito nalaman na siya ay nagkaroon ng karelasyon sa isang lalaki noon at bago ang krimen ay nakipag-break din sa lalaki na yon. November 2019, nang ang lalaki ay nagpakasal naman sa isang babae na nagngangalang si Ezra. July 2021, 25 mga katao ang inaresto ng mga otoridad na kinabibilangan ng ilang mga pinaghihinalaang sospek at isa na dito ay si Ezra. Isang search din ang ginawa sa mga bahay at pinagtratrabahuhan ng mga inaresto na ito kung saan mayroong mga nakumpiska na 2 skimas, 2 pares ng guantes, 31 mobile phones, 11 external storage devices, 8 shotguns, 3 computers, 42 SIM cards, 8 memory cards at 2 tablets. Matapos gawa ng pagsusuri ang mga iyon, ang mga salarin ay natukoy na rin at nagawang umamin. At base sa kanilang mga salaysay, ito ang maaaring nangyari. Si Ezra ay nagtatrabaho sa isang cafe sa Ismail kung saan ito nakilala si Hussein, na anak ng isang pamilya na nakatira din sa neighborhood ng mga biktima na nasa 500 metro din ang layo ng bahay. Sina Ezra at Hussein ay nagkaroon ng bawal na relasyon bilang sila pareho ng panahon na iyon ay meron ng mga pamilya. Matapos ng 1 taon, si Hussein ay nakipagkalas kay Ezra, dala ng matinding pamempresure ng pamilya nito. Dahil sa hiwalayan na ito, si Ezra ay talagang nagalit at isinisi ang hiwalayan sa mga magulang ni Hussein. Kalaunan, si Ezra ay nagkaroon ng ibang karelasyon sa isa na namang pamilyadong lalaki na si Abdullah. Bagamat mayroong bagong lalaki na, si Ezra ay galit pa din at kumukulo ang dugo sa mga magulang ni Hussein at ninais na ang mga iyon ay paslangin. Ang kagustuhan na ito ay sinabi naman niya kay Abdullah na pumayag naman na tulungan si Ezra. Si Abdullah ay mahilig sa baril at mayroong koleksyon niyon, kaya hindi na sila mahihirapan pa na isakatuparan ang pagpaslang. Ang problema lang,
Hindi nila alam ang tirahan ng nasabing mga magulang ni Hussein. Para makuha ang address, tinawagan ni Ezra ang isang 40 taong gulang na kaibigan ni Hussein na nagngangalang Zechariah Oxen noong August 31, 2018 at sinabi doon, quote, "Buntis ako sa anak ni Hussein. Ayaw ng pamilya niya na makita ko at si Hussein ay hindi din sumasagot sa tawag ko. Kailangan ko siyang kontakin. Maaari mo bang ibigay ang address nila sa akin?" Bilang wala namang kaduda-duda sa sinabi ni Ezra, si Zechariah ay ibinigay nga ang address. Bagamat may nakuhang address, hindi naman iyon masasabing isang address. Si Zechariah ay nagbigay lamang ng isang general location kung saan matatagpuan ang bahay. Walang numero o pangalan man lang ng kalye. Para makasiguro, isang kakilala pa ang tinawagan ni Ezra na nagangalang si Mustafa na nagbigay din naman. Ngunit katulad ng ibinigay ni Zechariah ay kulang pa din. Medyo problema yon dahil halos pare-pareho ang itsura ng bawat bahay sa lugar. Gayunpaman, ang deskripsyon ng lugar o bahay ay ipinasa naman ni Ezra kay Abdullah na siya namang kumontak ng hitman. Ang 47 anyos na kakilala nitong security guard na si Ertugrul Selik at si Abdul Hamid Uzbek na isang trabahador ni Abdullah sa bukid. Batay sa ginawang pag-amin, ang isa pang kasabwat na si Abdul Hamid ay inaresto ng pulisya na todo tanggi naman at nagpumilit na inosente. Kalaunan dahil sa kakulangan ng ebidensya, siya din ay napalaya. Samantala, para tuluyang matukoy ang hitman na si Ertugrul, ang mga pulis ay gumawa naman ng isang line-up ng mga lalaki at pinagsuot ang mga iyon ng ski mask. Ipinatawag nila ang sole survivor na si Fatma na walang alinlangan namang nakilala at naituro sa mga iyon ang hitman. Si Fatma ay hindi nahirapan na bagamat pare-parehong nakasuot ng maskara, hindi nito nakalimutan ang mata ng salarin at agad iyong nakilala na walang iba kundi si Ertugrul. Ang mga kapitbahay na pinagtanungan ng address na sina Zechariah at Mustafa ay hindi din nakaligtas at inakusahan bilang mga accomplice. Sa kasamaang palad, si Mustafa ay sumakabilang buhay habang nakakulong dahil sa heart attack sa edad na 39. 4 na taon matapos ng krimen, September 2022, nang nagsimula ang trial laban sa 4 na mga nasasakdal. Una sa listahan ang hitman na si Ertugrul na itinanggi ang kinalaman. Ayon dito, never niyang nakilala ang pamilya Buyuksen at never din napunta sa bahay ng mga ito. Siya daw ay isa lamang scapegoat para pagtakpa ng isa sa mga anak ng mga biktima na maaaring ang tunay na salarin. Hinamon din ni Ertugrul ang korte na siya ay aamin kung matatrack ng pulis ang kanyang phone data na maglalagay sa kanya sa crime scene. Gayunpaman ayon sa prosekusyon, wala iyong masyadong mapapatunayan bilang maaaring iwanan niya ang cellphone sa bahay niya o kung saan man bago pumunta sa bahay ng mga biktima. Para naman sa pagturo sa kanya ni Fatma, ayon sa depensa, hindi iyon masyadong reliable. Dahil si Fatma ay dumaan sa isang traumatic event, maaaring malabo sa memorya nito ang deskripsyon ng sospek. Isa pa ayon naman kay Ertugrul, ang kanyang itsura ay masyadong nagbago at tumanda na sa loob ng nagdaang taon at kwinestyon kung paano siya makikilala ng sinuman batay sa isang maikling engkwentro noon na bukod sa madilim na, ang salarin ay may takip pa sa mukha at tanging mata lamang ang kita. Sa kabilang banda, ang mastermind at ang nag-utos naman ng sina Ezra at Abdullah ay binawi ang kanilang ginawang confession. Sa kaso ni Abdullah, sinabi niyang ilang araw pa lamang niyang nakikilala si Ezra at walang relasyon doon. Sa madaling salita, wala siyang motibo sa krimen at pilosopo pang sinabi, quote, "Bakit ako gagawa ng ganoong bagay para sa isang babaeng kakakilala ko lamang ng 3 araw?" Inulit din ni Abdullah ang sinabi ni Ertugrul na maaaring isa sa mga anak ang salarin at sila ay mga scapegoat lamang na napilitan o pinilit lamang umamin. Ito din ang sinabi ni Ezra at idinagdag pa na wala siyang anumang hinanakit sa mga magulang ng ex na si Hussein at ang ginawang pag-amin ay inadmissible o dapat ituring na hindi katanggap-tanggap.
Sa kabilang banda, si Ezra naman ay naniniwala sa maraming pamahiin at itim na mahika na nagbigay naman ng kakaibang development sa kaso. Sa isang tawag sa telepono na ginawa nito sa bilangguan, inutusan ni Ezra ang kanyang ina na kumuha ng isang piraso ng tela na nakatali sa baba ng isang namayapa na at manalangin sa araw ng paglilitis at sabihin, quote, "Naway matali ang bibig ng hukom, naway matali ang bibig ng taga-usig." May 5, 2023 nang tuluyan ang natapos ang trial at nabigyan ng karampatang sentensya ang mga nasasakdal. Para sa pagpaslang sa mag-asawang Metin at Nekla Buyuksen, sina Abdullah at Ezra ay hinatulan ng 2 life sentences at 4 na taong imprisonment naman para sa trespassing. Ang hitman na si Ertugrul naman ay nabigyan ng parehong sentensya at karagdagang 9 na buwan para sa pag-atake kay Fatma. Para naman sa pinagtanungan na si Zakaria, siya ay napawalang sala. Ayon kay Zakaria, siya ay walang alam sa krimen at naniwala lamang sa sinabi ni Ezra na buntis iyon kaya sinabi niya ang address. Nakakalungkot lang na ang isa pang nagbigay ng address na si Mustafa ay nadamay at namatay sa bilangguan na maaring wala ding alam. Matapos ng trial, ang magkakapatid na Buyuksen ay sinalubong at kinuhanan ng pahayag ng press. Sila ay sinalubong din ng mga kamag-anak ni Abdullah na kumumpronta sa magkakapatid at nagsimulang manakit. Kinailangan pang pumagitna ng pulisya para paghiwalayin ang mga pamilya at pagkatapos ay binigyan ng proteksyon at inescort palabas ang magkakapatid na Buyuksen. Kalaunan, ang 3 mga hinatulan ay nagpasa ng apela. Taong 2023 nang una nilang sinubukan na hindi naman pinagbigyan at muling sumubok at nabigo taong 2025. Matapos ng trial, isang question ang hindi nabigyan ng kasagutan at iyon ay ang pangalawang hitman kung pagbabasehan ang sinabi ng kapitbahay na si Dayanir na 2 ang nakita nito. Gayunpaman matapos na mapalaya si Abdul Hamid, wala nang karagdagang investigasyon pa ang ginawa sa posibilidad na may pangalawa pang hitman o kasabwat. Sa kaso naman ng magkakapatid na Buyuksen na sina Osman, Ugur at Fatma, naayos na ang relasyon nila at nawala na ang pagdududa sa isa't isa. Sila ay humingi ng kapatawaran at ang anumang hindi pagkakaunawaan ay nawala na. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!